Week 8. Pero kung makapiso ang AP Bren, isang panalo lang ay buhay pa ang kanilang tournament dreams. Pasok na tayo dito sa ating Land of Dawn. Mabigat-bigat ang sabihin na natin magiging Welcome laban talaga to dito. Mobile Legends. Especially for AP Bren. Makikita nga natin yung activation nga ba talaga ng kanilang instinct to win and to survive. Oh, ito rin yun, no mercy talaga para sa Onyx Philippines. Yes, para silang magkukuya. Pero hindi mo gugustuhin na isihan yung mga mas nakababatang Walang kapatid mo. ganun eh. Kumbaga, hindi, sabi mo nga kanina, walang awa-awa sa MPL Philippines. Kung gusto mo mag-buy time ng AP Bren, sila dapat ang gagawa nun. You have to earn that. Kailangan labanan mo yung isa sa mga pinakamalakas na teams. Kaya naman sa ngayon ay kalmado muna. Wala munang sakitan, saktong poke lamang. At grabe yung pagdedepensa nila kay James Punks. And look at that, even here on the mid lane, yung pagtao, pag-hold na meron yung Onyx Philippines. And the reaction here for Kekadad and Chobskirt, maganda-ganda pa rin naman. Kuha yung Little Wonder Oath, Kikadot, yung pokes. Wala dito kay Brusco and Super Fins. Medyo mahirap kalaban niya. Grabe naman! Bumabalik ng ganun bigla. Ayaw talaga niyang pahingahin ang mga kalaban dito sa may bandang mid lane. Only ano kasi siya, only wave break. Ayun, na-retry yan. Only wave breaker. Kanina pa siya nagpa-proc ng kanyang Surge of Life. So lagi nandun yung threat na kapag sumapak siya and umabot siya sa third basic attack, may heal pabalik dito si Brusco. Maximize talaga kumbaga. Pero ngayon, James Mask going on to the XP lane. Kirk ngayon ay medyo pulaan ng buhay pero nandiyan ang alin din ang dive in. Maganda yung kay Brusco. King Kong with a shadow kill. First blood! All on the hands of King Kong. Pero si Kekadad medyo may iwan. Apat ang nakandyan at mapapatay nga ba siya dito? Kekadad! Bite of Lies ay na-activate pero hindi magiging sapat at mapapatay pa rin siya. Magandang simula na sana para sa AP Bren pero agaran dumating ang Sonics. Wala talagang iwanan sa pamilyang Super Fam. Oo, talagang sama-sama yung kanilang aggressive plays. Ang ganda sana nung idea, yung attempt mula kay James Punks. Ang problema, high loss din kasi yung kanilang pinuntahan. Although nag-proc naman yung electrifying beats, full damage din. Kaso ang problema, nandoon din yung shadow kill mula kay King Kong. And again, mahal din ni Lord kasi ni isa walang pumunta doon sa crab. At mukhang sisimula na nga ng Pag-pogi Onyx Philippines. Iba talaga pag pogi. Tapos ang letter turtle pala. na ito. Tapos letter Magko-contest K. pa kaya ang AP Bren? Kaso andito naman ang jump in. Galing dito kay Brusco. There sumabay pero masasabay din dito ang pagbagsak ng kanyang buhay. Kirk, on the front lines, ayaw palapitin ang miyembro ng mga Hive as Onyx secures the turtle. Turtle plus 1 pa ang naganap. Onyx Philippines. Early game dominance. Papasok na ng 1.5k Pababa at papasok na rin sa jungle ng AP Bren. Oh, what a dominating rotation here! At may isa na naman machuchunami slam kay Kadot! Sa may pinakaharap, matutunaw na nga lang din! May isa na namang target. Si Der naman ngayon nakikipagbalagtasan ng mga pagbagsak. Hindi yata nila mapapabagsak. Brusco medyo may iwan. At doon makakakuha ng kill ang AP Bren. Pero ito na naman yung Sigma pattern, no? Yung nakukuha nilang aggression, nagre-react yung AP Bren, yes, nakakuha sila ng kill. Pero napakabilis ng response si King Kong. Binitawan niya kagad yung orange buff para kunin yung mga greens. And ngayon, nasa middle lane Ayan pa siya. Umabot pa yung shadow kill. Yun ang di binitawan. Unfortunate para dito kay Chobskirt. Na-burn na nga yung flicker at nakakuha pa ng kill ang Onyx Philippines. Silipin natin ang Infinix City. Oy! Oy! Pero kailangan solo kill kay Shizu. Oh my God! The Golden Goat with a solo kill at ngayong palitan naman onto the roam. Kaya kita ng Brusco, konting awat muna pero grabe lang yung solo kill na yun. Muntik maging achievement. Kaso, iba talaga ang gold standard. Kelra, 1 HP with the dashes. Ang ganda kasi ng approach. Granger kasi yan eh. Ang ginawa niya, left, right, left, right. Piso na lang yun, men. Alam mo yung para kung kinancel siguro ni Shizu yung banat, tapos yung Rhapsody pa na, tapos bumanat siya. Oo. But what is done is done. That outplay coming from Kelra, tapos may RKO pa! Grabe, walang pahinga dito. Ang pagsugod ng Onyx Philippines. Chobskirt medyo delikado. Nandun na yung ginayang pwede restrict but still, they cannot mimic on what Onyx Philippines is doing onto them. Yeah, yung rotation talaga yung superior dito from Onyx Philippines. Di pa rin ako makamove on sa wiper move. Nandun ni pa rin. Kelra, ginawang bintana yung Granger. Pero alam mo, a part of me already thought na kay Kelra na mapupunta yung laban na yun nung nalapagan niya ng Zaman Force. Pero Oh, teka lang, no. Shizu papasukin pa ata. Oh,
King Pero Kong hindi. nagpakita lamang, nanakot muna. Pero mukhang Turtle sisimula na nga ng Onyx Philippines dito. Pinapakuran na, papasok si Der with a flicker. Okay, nandito na nga lang sila kagadat and there. James Banks medyo po forward. Si Brusco naman nagiging target. Kirk naglatag ng Glorious Pathway and even the Revitalize activated as well. Wow. So, na-eliminate agad yung mga naindan niyang sakit. At ngayon, kasakitan, hindi pa rin man check na check here for AP Bren. Turtle, on the other hand, hindi bibitawan. Habang lumilipat lang ng size dito, may isa na naman mahuhatak. At yan na nga lang din ang all-in for Onyx Philippines. That is down! King Kong onto the front line. Si Joe Skirt ngayon may ipin. Nandiyan ang kinain na nga lang din ng Glorious Pathway. Pero may iwan ng ilan sa kanila. Tatlo tanggal sa AP Bren. Tapos nakuha pa yung pagong Onyx Philippines, controlling the early game. This is such a dominating move for them. 110 ang ating kill score, Papi. Yeah, sobrang ganda ng approach ng Onyx Philippines. Yung moves nila, sobrang kalkulado, sobrang confident, and sobrang kalmado. Yung Hayabusa, ano lang inaatake lang yung Turtle, di siya gumagamit ng kahit anong skill. Nung lumaban yung AP Bren, nandun yung Shadow sa likuran, nasakto pa yung timing ng retribution niya. Naku, mamamatay pa sa atas James Punks. Okay, wala namang ultimate si Brusco. O, buti hindi kumabit yung Quad Shadow at hindi na rin niya pinatulan pa kung ginamit niya siguro yung Rhythm of Joy doon. Pero Baka. rekta agad ng blue, grabe ang Onyx Philippines. Hindi na pinapahinga ang AP Bren. Ano kaya ang gagawin ng AP Bren dito para makakawala sa ganitong klaseng kulungan? Delay lang si King Kong. Tamang clear lang ng wave. Hindi naman sila nag-a-attempt talaga ng steal. Kumbaga nakasilip lang si Kirk. In the event na mag-purple si James Punks, madedelay nila yun. Habang si King Kong, nag-clear lang ng wave. And ngayon, binitawan pa ni James Punks. Libre lahat nung nakukuha para sa Grabe. jungler ng Onyx Philippines. Kaya Ano? naman sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, pachapsuy-chapsuy pa lamang pero patapos na ang Sky Piercer ni Shizo. Siguro ito ang inihintay ng Silent Kid at ng AP Bren para lumaban na muli. Maaring yun yung pwede maging go signal nila. Kasi sa ngayon, sobrang ramdam natin yung kakapusan nila in terms Yeah. of damage. Tsaka andun talaga yung hirap si James Punks na lumaban din sa lineup ng Oo. Onyx Philippines. Yung pagzuzone nila with the Gatot-Kacha, the Pobrius, it allows Shizu to be able to look for team fights. Kaso si Super Prince din ginagawa niya siya na yung Granger duty Every time na magdadash si Shizu, lagi nag-iibon, nag-wings by wings, tapos nilalatagan ng Predator Strike. Last turtle of the game, mukhang kontrolado ng Onyx Philippines ang Riverside at pati na rin ang mid lane. Ay, naku, nahuli sila doon! Tidal Strike sa Tsunami Slam. Talaga naman noon ay nabagsakan na naman ng mga member dito ng AP Bren. Kaya kadat ay mawawala na nga lang din. Grabe, si Brusco na naman. Na-imagine ko sa Aljus. Grabe ka na, Brusco! 3-man knock-up all the way to another RKO. At dahil dyan, isang pagong na naman ang makukuha ng Onyx Philippines at mukhang magta-translate pa to another turret in the mid lane. Grabing control na to, Midnight. Ang daya ng Onyx, 6 yung hero nila. Yung Kalea naging Gatot-Kacha bigla. Imagine, ang dami nilang kits para humuli. Super Friends right now. Afford din nila mag-recall, mag-TPD sa may bandang gitna. Kaya kadat can do nothing but stare as Onyx Brusco? steals this purple buff. Tingnan mo yung pananakot na ginagawa nila. Yung pananakot na wala namang, yung ambalang siya basically. Nag-wings by wings si Super Prince habang nagnanakaw ng purple si King Kong. So parang kung ikaw yung AP Bren, yung mga nakikita ni Super Prince, ano ka rin may ilang ka din Oo. na lumaban, may ilang ka din na pumwesto sa purple. So nagkaka-buy time for Onyx Philippines. And nangyayari dito, nabibigyan ng space si King Kong na gawin lang kung naman yung gusto niyang gawin. At ang nakakatakot kasi doon, parang hinahayaan ng Onyx Philippines na lumapit ang AP Bren. Parang may hamon Gusto nyo ba Oo. maging highlight reel? Gusto nyo bang pumasok? Gusto nyo bang malagay sa MPL page? Oo. Maging video kayo? Gusto mo ba maging TikTok Reels? Diba? Sakto bawat minuto, segundo nga lang dito, lagi nagkakaroon ng highlight sa Kaya laban nga natin. yung pag nag-wings by wings si Super Prince, na-imagine mo na yung video, may kasama music. May slow mo pa yung Oo, konti. O kung sila, Onyx Philippines, nag-aanot na naman ang susunod na Brusco! itahanda. Ay, sinalubong na naman doon. Ang gandang bagsak naman guys dito kay Brusco. Bagsak na naman ang mga miyembro dito ng AB Bren at doon. Nagkakaroon ng sayawan. Magkakaroon naman ng shutdown kill. Pero King Kong still will get multiple damages here. Pero at the same time, si Kelra for Shizu ang palitan. Sulit yung trade na yun, Oo, nawala si Kelra, na force din yung flickers ng Onyx Philippines. So medyo buy time to for both sides. But AP Bren,
it allows them to at least get some space, get some farm up on James Punks and Oo. Shizu. And medyo napalalim lang ng konti si Kelra doon. Ang problema kasi naka-purify siya, hindi siya naka-flicker, so hindi siya makalabas doon sa team fight. May isa lang, kumbaga pag na-control siya habang wala siyang purify, kahit pa may Zaman Force, enough yung damage ng AP Bren Yeah. para patumbahin si Kelra. At kapag lamang naman ng lagpas na 6,000 ang kalaban mo, kahit sabihin nating even trade na 1-for-1, ay malaking bagay na yan dahil hindi pa rin nakalamang yung kalaban mo. Pero mukhang gusto nang lumamang talaga ng Onyx Philippines dahil sisimulan na nila ang Lord na ito. At mukhang hindi na magko-contest pa ang AP Bren. Ang magiging trade ay Torres sa baba para sa first Lord of the game. Depensa lang, palawakin nila yung mapa nila, kuha pa ng konting farm para kay James Punks and Shizu. Malaking bagay na nakakuha sila ng shutdown gold. It gives them enough. It gives them more damage for the next team fight. Pero ang tanong kasi dito kung enough na nga ba talaga? Kasi ngayon nakikita natin, napakakunat ng mga frontliners ng Onyx Philippines o yung folks na nanggagaling din kay Super Prince ay napakahapde. Ang daming kailangan kasing indahin. Pero in close range, nararamdaman natin yung kalamangan na EB Bren, especially here for there. Kaya niyang indahin for a few seconds. Pero ang problema, enough ba yung damage na deliver nila per second? Oh, and I'd like the respect as well coming in from Onyx Philippines, no? Kahit pa sabihin natin lamang na lamang sila, nung nakita nilang pumwesto si Der around Super Prince, ay agaran ding kinancel yung feathered airstrike. Yeah. Leaving nothing to chance talaga para sa Onyx may Lord Philippines. pa. Okay, May Lord sa Kelra. baba, magpupush, aamba na, pero andito. mukhang hahayaan muna nila ang Lord na ito. Okay, naglatag na nga lang din si Kirk dito ng kanyang Glorious Pathway habang bumabasag ng Torre. Disiplina pa rin para di sa Onyx. Medyo mahuli si Kikong pero makapag-dash out pa rin naman with Cloud Shadow. Another wave of minion dito sa may bandang gitna, mamarch siya. Brusco. Pero Brusco, meron nga ba maaabutan? Pero pakana naman ang Wow! kanyang makikita. Pero si Keke na doon ay magandang AOG. Kasabay ng pag-revitalize. Kaso nga lang hindi magiging sapat dahil napakasakit ng mga damage na binabato sa kanila dito ng Onyx Philippines. Kasabay ng Quad Shadow. With a Shadow Kill. Double kill here for King Kong. Plus a Mega Kill for the Monster Mage. Onyx Philippines malinis. Sigurado. At nandyan na nga ang game number 1. 1-0 para sa Onyx Philippines. At mukhang walang awa talagang pinapakita sa kanilang mga nakakabata. Full display of the Onyx dominance against AP Bren.